Maayong adlaw sa mga kautulan ko nga ati da sa Gimaras, no? Wow. Nahidlaw na gid ako sa inyo. Tani kundi lang tatigulang. Bakadto ko da kada bulan para magkita na kita, no? Galing kay kabudlay tigul 8 na gid kita kabudlay kabudlay mag travel kay sa eroplano kisa mga 18 hours to 24 hours nga nagapungko ka lang, so kabudlay gid kayo. Pero sige lang, basta makabisita da liwat, no? Anyway, gusto ko lang ano sa inyo, balon sa inyo nga, well, na very happy gid ako nga maka-connect sa inyo, kaya makabulig sa inyo. Kaya ang pagbubulig sa ako, naghahatag mo sang joy. Nagabulig ako. Ang muna ganyan as ko sa inyo, hindi ka magdinalok kasi kung dinalok ka mo, hindi niyo ma-experience ang joy of giving. So yan ang gusto kong hambal sa inyo, before I share something very more important, no? Gusto ko lang i-remind gali sa inyo, no, nga gina-expect ko kamo, hindi lang kamo kadamo na kamo, may ala kami project sa mga artist sa Pangasinan, may ala kami project subanin sa sa Mindanao, tapos may mga project din sa Mindoro, sa mga mangyan, no? Pero gina-encourage namon nga i-practice nyo ang tatawag at tithing. Ada gina sa siling gina sa Ginoo ya nga kinahanglan ang 1/10 sa inyong produkto ihatag nyo sa inyong pastor kung sinong in charge sa inyo. In your case si Dens ang inyong pastor dira, no? Nga kay tunga dula man kamusang kapital, no? Kinahanglan ang 1/10 sa inyong produkto ihatag nyo kay Dens. Abi kung pulo ang inyong manok, ginahatagan ko manok, kung pulo ang upstream sa inyong isa ka manok, ay isa ihatag nyo kay Pastor Dens. Tapos ang mga produkto niya, mga saging ninyo, i-share nyo man sa inyo. Kaya mo malang na kung wala si Pastor Dens, hindi mo namin kamo mabuligan, no? So mo na i-share ko sa inyo, remind ko na sa inyo. Pero gusto ko i-share sa inyo sa mga adlaw, anong gatabo kung gapangamuyo kita nga kinahanglan mga muyo kita nga hindi na lang kita wala na lang pangamuyo ay, no, nga kinahanglan gid mga muyo kita. Ada gid sa Bible ang reason nga mga muyo kita. Ang first reason nga gapangamuyo kita para kita hindi ko na experience sa Ilonggo peace. Maayong atong pangabuhi kung nagapangamuyo kita, no? Kay balaan mo ang Ginoo ang in charge sa atong pangabuhi. So kung gapangamuyo kita, mas maayo, mas peaceful ang aton nga pangabuhi. Ada gid sa nabutang sa Philippians, no? Do not be anxious about anything, in everything in prayer and supplication. Ang ibig sabihin sa Ilonggo, nga hindi ka worry kay kung mga muyo lang kamo kay ihatag sa Ginoo ang sense of peace sa inyong ang tagipusoon. Secondly, kinahanglan mga muyo kita para mabalaan naton kung anong gusto sang Ginoo sa aton nga pangabuhi. Para gahambal kita sa iya, no? Ginoo, pray ako subong anong gusto mong himuon sa akon nga pangabuhi. Balaan mo kada adlaw magmatako kasling ko dahil Lord, anong gusto himuon ko subong adlaw? Sige sang Ginoo, gusto ko maghambal ka sa sa hambalan mong mga kauturan mo nga ate sa Gimaras. So kung kapangamuyo kita, mabalaan naton kung anong gusto sang Ginoo sa atong pangabuhi. Kag mas maayo kung sundon naton ang gusto sang Ginoo. Number third, balaan mo ang atong relasyon sa Ginoo kasi hindi maayo no? Daw mga asawa blo kasi hindi mag-asawa kasi maayo kasi hindi maayo, no? Pero kung ga-pray kita, ganami ang atong relasyon sa Ginoo. Gapalapit kita. Kaya ga-separate kita kay wala kita gapangamuyo, no? Kung gapangamuyo kita, gabalik ang atong relasyon sa aton nga Ginoo. Pero gasling ko asawa, no, gaano ka mo, pangakigay ka mo. Pero kung there will come a time kasi ganun mo, hindi na maayo. Ti mga muyo ako, ti kundi gapalapit kami mag-asawa. Ti man na ang ginahimo natin sa Ginoo kung gapangmuyo kita, gapalapit kita sa iya. Thirdly, ang namin unsang ang Ginoo sang pangamuyo para mabalaan naton ang purpose sa aton pangabuhi. Nga adi ko di subong
anong reason nga buhi ako subong. Kung mga muhi taton, ihatag sa Ginoo ang purpose naton sa imo nga pangabuhi. For example sa ako, no, ginapangkot ko Ginoo, anong gusto mo sa ano mo sa akon nga pangabuhi man. Tiglasling sa Ginoo, gusto ka, gusto ko nga ibuligan mo ang mga tao nga nabudlayan sa pangabuhi. Kinahanglan sa pagkaon, kinahanglan sa mga finances, kinahanglan sa mga needs, no. So amo yung gusto ko sa imo pangabuhi. Kada ka pang muyo ako, nagasulod na sa ako na kuhan, gusto ko isang Ginoo nga mabulig ako sa mga ate da sa Gimaras. So kundi kung kapang muyo ako, mas very clear ang gusto sang Ginoo sa aton mga nga buhay. And then number 4, ang kanabi sang prayer, kahit tungod nga kung nagapangamuyo kita, ginatuduan kita kung paano mga muyo. Kung kisa ang pangamuyo natin hindi effective Hindi kita kabaloy, bibila kita kapangayo, oh Lord, gusto ko ni, oh Lord, gusto ko na, oh Lord, gusto ko ni, oh Lord, gusto ko na. Pero ang pangamuyo, hindi lang gusto kumangayo sang gusto, kundi tuduan kita sang Ginoo kung paano kita mga muyo nga maayo nga pagklase nga pangamuyo. Ang unang purpose of prayer, para the Lord will teach us how to pray when we pray. Tapos, lastly, ang kanawion sang pagpangamuyo, kisa ka budlay express din, no, kay kisa ang ato nga pangabuhi hindi man pinurisadya kita, no, kisa damo kita problema, kadamo sang hindi natin ma-cope ang ato nga problems, no. Pero nagapangamuyo kita, ang namis na hindi man hindi wala na sang problema, no. Pero ang problema daw naga-lessen, daw hindi naging kasakit kaayo mga problema kung nagapangamuyo kita. Kaya ang problema ang problema kag ang sakit gina sa part of life, no, nga muna ba gainit na subong. So ang pangamuyo, ang ginahimo sa pangamuyo, ginakuha niya ang sakit sang sang aton nga hindi lang lawason, kundi nga aton nga pag atong thinking, tapos ang sakit sa aton nga tagipusoon. Amo nang purpose ng prayer. So 5 ka purpose liwaton ko. First, kung kapanguyo ka, may ala ka sang peace, no, maayo ang imong pangabuhi. Secondly, balaan mo ang purpose ng Ginoo sa imong buhay, sa imong pangabuhi kung kapangamuyo kita. Then number 3, ang atong relasyon sa Ginoo gabalik, kay malayo kita kisa mga muita gabalik. And then number 4, kung kapangamuyo ka, ginatuduan kita sang Ginoo kung paano ka mga muyo ang manihimuon mo. Tapos number 5, ang kanamiyon sa number 5 nga, kay hindi ang atong pangabuhi hindi man may subong na, no, kasi may padalo, may taas, no, kasi masakit, kasi hindi masakit. Pero kung pangamuyo ka, ang fear mo nga masakit, ang fear mo nga worry, ang fear mo nga despair, tsaka ang lain nga nagkatabo sa mga buhay, daw ga-level, hindi masyado masakit. Hindi maging mawala, nga madula, no. Pero ang levels ng imo nga pangabuhi amo niyo. So those are the things I'd like to share with you, no. Boy, siling ko lang permi ko kung wala lang akong pamilya, patindo ko dyan sa balay, sa lapit sa inyo, kay Plangga, tagid ka mo. So God bless you, okay? Hindi ka maglipat mga muyo, okay? God bless all of you.